Susubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Yon. Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. Alright. Ah, Ayos. may 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig. Yan. Nakita ninyo? Meron pa pala. Marami pang bala ang ilalabas ng grupo ng 18 Marines at nitong si Attorney Balikod. Diba? Kaya kayo dyan sa Kongreso at sa Senado ng mga buhaya, ihanda-handa nyo na sarili nyo kapag napangalanan na kayo nito. Diba? Sigurado kayo, ang gaganda ng tanong ni Senador Marcoleta at ni Senate President ah, Alan Peter Cayetano. Talagang mga abogado kung magtanong etong mga to. Hindi kagaya sa Peking Blue Ribbon Chairman. Hindi hindi pang pangkorte ang dating eh. Pang iskandalo ang dating eh, 'di ba? Pang palengke, 'di ba? Hindi pang korte ang dating, puro pang palengke lang ang dating ng Peking Blue Ribbons Committee. Eh puro mga sinungaling kasi. Kaya kayo diyan sa mga buhaya at mga magnanakaw diyan sa Kongreso at sa Senado, handaan nyo na yung sarili nyo. Dahil meron pa palang 14 na iahanda itong ah, grupo ni Attorney Baligot. Dating mga Marines din at Ayos. dating tauhan din ni Saldico para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagan pangalan. Pero Oh, yun pa. Isa pang bala na punong-puno ng weapon. Na ito baga may secret weapon pa na itinatago pala itong grupo ni Attorney Baligot. Kaya eto no, siguro napanood ng mga buhaya to. Malamang at sa malamang hindi na sila mapakali at panic mode na ang mangyayari. Kaya sa susunod na araw, abangan po natin. Sana matuloy pa at meron pang kasunod ang Blue Ribbon Committee, ang legal na Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. Ayun, isa pa to. Isa pang ebidensya to. Grabe, di ba? Ang lupit ng mga dating. Kumbaga hindi lang talagang bala eh. Talagang bala ng Armalite ang dating. Di ba? Kaya pala talagang todo harang ang ginagawa nila rito na nagpupursige dahil meron pa palang conversation. Yun, malalaman natin at malalaman. Sana sa susunod na hearing, pangalanan na nila to. Kung sino yung mga humaharang at tumatawag sa mga 14 Marines na na-delay at hindi maka-attend sa hearing. 'Di ba? Ito yung ayaw na ayaw ni Pinky Lacson na mangyari. Ito yung ayaw na ayaw at pinagtatakpan niya at kung bakit niya itinitigil ang Blue Ribbon Committee. Yan, heto na mga kababayan. Pumunta ang grupo ni Attorney Balikod kasama ang 18 Marines. Palakpakan po tayo mga kababayan. Palakpakan po tayo. Ang ibig sabihin, desidido at matapang nilang haharapin at syempre, nung pagharap nila, noon sa tunay na legit na Blue Ribbon Committee, pinaninindigan talaga nila yon. At una sa lahat, legit ha, legal ang Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta. Diba? Ngayon, sa video ito ay pumunta po sila kanina sa Senado na buong tapang na harapin sana ang Peking Blue Ribbon hearing ni Erich Sylvester. Kaso, linangaw at itinigil dahil sa lindol daw.
na nangyari nga. Pero handa naman nila sagutin ang lahat-lahat. Yun lang, nilangaw ang Peking Blue Ribbon Committee na ito. Hindi lang naman sa Blue Ribbon Committee. Kahit sa ibang interview naman po ay ano'y naman nila, papaliwanag at sasagutin ang lahat ng mga katanungan para tungkol sa kanila, sa kredibilidad nila, di ba? Ito yung tipong hindi sila takot sa mga buhayang senador kasi suportado sila ng katotohanan at totoong ebidensya na buong tapang silang pumunta ng Senado, di ba kanina? Kanina ay napuno na ng privilege speech. Ito sa Blue Ribbon hearing kanina, no? Sa Peking Blue Ribbon. Kanina ay napuno ng privilege speech na panay kasinungalingan at dinidepensa pa ang bawat sarili nila. Puro mga panlilinlang lang lahat ang pinagsasabi na puro depensa sa sarili nila. Sila lang rin nagbobolahan sa totoo lang. Napuno ng kaplastikan, lahat at ang dahilan ng pagkawala ng kredibilidad nila. Sa totoo lang na wala na po ang kredibilidad nila. Simula ng ginawa nila ang 12 nung mag-quorum, simula nung gawin nila ang quorum na pamemeki nila, pinipilit nila na mapasa kanila ang posisyon ng majority. Puro mga illegal ang ginawa nila noon. Ngayon, bumagsak ang kredibilidad nila sa totoo lang. Kaya mga mang-uonsig PBBM 11, sana ay may hearing pang inihanda ang Blue Ribbon ni Senador Cordante Marcoleta. Yan, dyan po, sana, dyan kayo sumama, dyan kayo makihalubiro, at dyan kayo pumunta para sa susunod, makikita ninyo ang mga grupo ni Attorney Baligod at ang grupo ng 18 Marines, di ba? Kaya ito po, no, panoorin po natin ang video ito at bagong lahat ay welcome po muna sa aking channel at heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, no, panoorin po natin ang buong video na si Attorney Baligod at ang kanyang 18 Marines. No, ito yung sagot ni Senate President Cayetano. Nakikita ko dito, no? Yan, may dalang Sa papel. ikalawang paragraph. Ang sinabi, wala pong imbitasyon na galing sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Nakalagay? O kaya pumunta rin kami dito, ang isang rason para iklaro namin. Dahil tama. depektibo po itong imbitasyon eh. No? Ang gusto lang namin ay sundin natin yung rules of the Senate mismo. Okay? Pangalawa, Tama naman. ang pagdalo namin dito ngayon is not to legitimize anybody or any office. No? Labas kami dyan. Pero makikita po ninyo, ang isang pinag-aralan din namin, no, nung natanggap ko ito, meron po akong ipapakita sa inyo para maintindihan nyo ang aming ayan. Okay, tignan nyo ito. Okay. Oh, yan. Di ba, maliwanag? Yung mismong Blue Ribbon Chairman na peke, siya mismo ang nagsasabi na legit pa rin at ang tunay na Senate President ay si Senador Alan Peter Cayetano. Okay, ko. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman. Okay. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano rin ang kanilang pinuno. Pero dapat, sino ba? Bakit si Erich Sylvester ang nagsasalita nun, di ba? Talagang napaka-ingay ng asong Sylvester na yan. Version 2 ni Trillanes. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para Yun lang.
Walang approve. Dapat may approve yan. Para kung ano man ang mga galawan dyan sa Senado, alam ng Senate President, di ba? Senate President lahat ang kumukumpas dyan eh. Bakit walang pirma? Bakit nagkakaroon ng transaction na walang pahintulot ng Senate President? Ganun ba ang ibig sabihin? Ma-clarify din, no? O, tapos na ba ang Invitation lang po, attorney. Kung kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee investigation under Senator Erwin Tulfo. Kasi, sabi ko nga, ayaw naming illegitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Oh, yun lang. Totoo naman di ba? Totoo namang peke. At ang pamemeki nila ng quorum. Doon lahat nagsimula eh. Nung pineki nila ang quorum. Kaya lahat ng mga ginawa nila hanggang ngayon sa Blue Ribbon Committee, puro peke. Kaya hindi na nahiya ang kakapal ng mukha dahil alam na ng taong bayan ang pamemeki nila. Di ba? Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senator. Hindi, kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. Oh, wala If no. we are Diba? Wala naman palang problema. Kahit ano itanong nyo, sasagutin nila. Kasi nakasandal sila sa katotohanan. At nakasandal sila at suporta nila o sinusuportahan sila ng totoong ebidensya. Diba? ask, we will answer. At ito po ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. Yun. From the very beginning, Tama. we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Wala na kaming magagawa doon. Diba? Lahat talaga. Totoo. Si Senator Erwin kasi siya ang iniimbestigahan din. Sinasabi din ng PTT, nakatanggap din siya ng baleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt. No? Ngayon, Tama naman. inaakusahan namin si si Erwin Tulfo. Sa tingin Oh. nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So, ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. No? So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at juez at the same time. O, di ba? Napaka unfair ang dating, di ba? Pero mo ang magtatanong sa inyo, halimbawa, tanongin sila, ang magtatanong sa kanila, yung mismong magnanakaw, yung mismong buhaya, di ba? Yung inaakasahan mong nagnakaw ng limpak-limpak na salapi galing sa tax ng taong bayan. Napakapangit tingnan, di ba? Dapat wala siya diyan. Di ba? Anong ibig sabihin niyan? Pagtatakpan lang, puro takipan lang ang mangyayari kapag siya ang naging talagang, ayan, takipan ang mangyayari diyan. Na siya ang Blue Chairman Committee. Di ba? So how can Tsaka lalabas niyan, paghihiganti na ang gagawin sa kanila. Kasi yun nga, nabanggit masasite in contempt di ba? O di paghihiganti na yun. Tsaka dyan sa committee na yan, sa Blue Ribbon ni Peking Sylvester hindi sila kumbaga pag tinatanong sila yes or no, kapag tinutuloy nila, bigla na lang puputulin yan. Yung mga style style nila Lacson at style nila Soto, yung babarahin na lang, tapos puputulin na lang habang nagsasalita yung resource person. At syempre, sila na yung gagawa at sa kanila na rin, sa bibig na rin nila, manggagaling yung resulta. Sila na rin ang nagsabi, sila na rin ang sumagot sa mga tanong nila, di ba?
where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest. Tama, dapat. Umalis siya Oo. dyan, Ang di ba? hinihingi ko lang dito, sa ating mga senador, we should be statesman. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. May bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto kami. Kaya na-delay. So mamaya na lang po, ituloy natin. Ah. Kasi medyo magte-10 na. Anong cost mo yung delay? Una, late kasi namin natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA, no? So, nandito pa rin kami, no? Never, better late than never. Kompleto po. No? Oh, at least kahit paano, sumipot sila. 'Di ba? Mukhang hindi pa nga tapos yung hearing ng Peking Blue Ribbon na yan Wala po, in fact, Naghihintay sila ito sa ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Yun. Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. All right, ayos. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig. Yan. Nakita ninyo? Meron pa pala. Marami pang bala ang ilalabas ng grupo ng 18 Marines at nitong si Attorney Balikod. 'Di ba? Kaya kayo diyan sa Kongreso at sa Senado ng mga buhaya, ihanda-handaan nyo na sarili nyo kapag napangalanan na kayo nito. 'Di ba? Sigurado kayo, ang gaganda ng tanong ni Senador Marcoleta at ni Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang mga abogado kung magtanong etong mga to. Hindi kagaya sa Peking Blue Ribbon Chairman. Hindi hindi pang-korte ang dating Pang-iskandalo ang dating 'di ba? Pang-palengke, 'di ba? Hindi pang-korte ang dating, puro pang-palengke lang ang dating ng Peking Blue Ribbons Committee. Puro mga sinungaling kasi. Kaya kayo diyan sa mga buhaya at mga magnanakaw diyan sa Kongreso at sa Senado, handaan nyo na yung sarili nyo. Dahil meron pa palang 14 na iahanda itong grupo ni Attorney Balikod. Dating mga Marines din at Ayos. dating tauhan din ni Saldico para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagan pangalan. Oh, yun pa. Isa pang bala na punong-puno ng weapon. Na baga may secret weapon pa na itinatago pala itong grupo ni Attorney Balikod. Kaya eto siguro napanood ng mga buhaya to. Malamang at sa malamang hindi na sila mapakali at panic mode na ang mangyayari. Kaya sa susunod na araw, abangan po natin. Sana matuloy pa at meron pang kasunod ang Blue Ribbon Committee, ang legal na Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba, meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. Ayun, isa pa to. Isa pang ebidensya to. Grabe, di ba? Ang lupit ng mga dating. Kumbaga hindi lang talagang bala Talagang bala ng Armalite ang dating. Di ba? Kaya pala talagang todo harang ang ginagawa nila rito na nagpupursige dahil meron pa palang conversation. Yun, malalaman natin at malalaman. Sana
sa susunod na hearing, pangalanan na nila to. Kung sino yung mga humaharang at tumatawag sa mga 14 Marines na na-delay at hindi maka-attend sa hearing. Diba? Ito yung ayaw na ayaw ni Pinky Lacson na mangyari. Ito yung ayaw na ayaw at pinagtatakpan niya at kung bakit niya itinitigil ang Blue Ribbon Committee. Diba? Kaya pala, ito yung partial report na gusto niya nang papirmahan sa mga kasamahan niya dyan sa mga senador. Diba? Todo panloloko ni Ping Lacson sa mga kasama niya. Kaya pala siya, ibig sabihin na naumpog na yung mga kasama niya noon. Talagang niloloko niya, pati kasama niya sa senador. Lantaran, di ba? Wag mong abusuhin na ikaw ay veterano sa Senado. Dapat hindi ganun. Maging patas ka sa mga kasama mo kahit sa mga baguhan. Iba ang trato mo sa mga baguhan. Kumbaga'y ginagawa mong bobo ang mga baguhan. Inaabuso mo ang pagka-veterano mo sa pagka-senador. Ganyan ka, Pinky Lacson. May mga recorded conversation tayo, etc. Marami. So, may ebidensya din kayo papakita dito? Ah? May ebidensya rin po kayo papakita dito? Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. Ah, Kung some officers ng Mother Alan kaya lalo po. Mm. May nakapalili lang po ulit. I think narili na rin po ata ni yung mga pwede daw po kasi i-question sa credibility po ng evidence. So, i-take ko lang sir yung dismissal and pass conduct daw po. Kasi yung timeline nung ang iPhone. May kuya. Yan po ang kaganapan na nangyari nung sila ay nasa loob ng Senado. Ang daming tao, ang daming nagtatanong. Ayan, mga reporter, mainstream media, nandiyan dyan. Ang dami rin pala talaga, mga reporter sa loob. Samut-sari na reaksyon ang nangyari dyan sa loob, sa Senado. Habang naghihiring ang pekeng Blue Ribbon. Ayan po. Grabe. Yan po ang kaganapan sa loob ng Senado kanina. Mga kababayan, mga kapads press. Ayan po, no, hanggang dito na lang po. Ating pong nasubaybayan at ating pong napakinggan ang pahayag na kumakatawan at ang attorney at ang abogado ng mga 18 Marines. Narinig po natin, may karagdagan pa pong witness, di ba? May mga karagdagan pang lalabas. At syempre, baka may karagdagang pangalan na uusbong at ibubuyang-yang ng 18 Marines. Sana magkaroon ng kasunod na Blue Ribbon hearing na talagang legit na Blue Ribbon hearing ni Senador Rodante Marcoleta. Sana ipagpatuloy ito para mabulgar na kung sino-sino talaga ang mastermind. Sa bagay, bulgar na naman na kung sino yung mastermind. Di ba? Dahil nakarating na ng Ilocos yung investigasyon. Na iparating na ng 18 Marines, di ba? Kaya panic mode. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.